Nico David naman, nagkakalat ka na naman. So iko-correct daw niya itong mali ni Banatbay, which is mali talaga. Pero itatama daw niya, iko-correct niya yung mali ni Banatbay. Pero tignan natin nga kung tama din ba yung kanyang pagko-correct. O eto, panoorin natin. Disqualified tong Duterte Youth at DH Party List. O Comelec naman daw, bakit mo daw naman disqualify itong Duterte Party List at yung BH o Bagong Henerasyon na Party List? Banatbay naman, hindi dinisqualify. Dinifer lang or sinuspend or pinagpaliban lang yung kanilang proklamasyon. Mali ka din. So ang gagawin ni Nico David, itatama daw niya. O pakinggan natin. Okay, anuhin natin, ayusin natin ha. O ayusin daw natin. O sige nga, ayusin mo Nico David. Ayusin mo. Sana maayos mo. Sige nga. Hindi dinisqualify ang BH Party List at saka Duterte Youth, okay? Okay, tama naman siya. So far, tama si Nico David. Mali si Banatbay. O, tuloy. Mali yun. Sinuspend lang sila from taking oath dahil Kamot ulo. Ano sabi ni Nico David? Sinuspend lang daw sila sa pagtitake ng oath. Ulitin nga natin. sinuspend lang sila from taking oath dahil Sinuspend daw sila from taking oath. Nico David naman, proclamation, hindi taking oath, magkaiba yon. O sige, basahin natin to. Ano ba ang pagkakaiba ng proclamation at saka pagtitake ng oath? Pareho ba sila? O eto, basahin mo Nico David, makinig ka. Tumanda ka na sa social media, tumanda ka na bilang vlogger at pagko-content, yung proclamation lang at pagtitake ng oath, hindi mo pa alam. O, the proclamation of winning candidate by the Commission on Elections, COMELEC, and the taking of oath of office are two separate acts in the Philippine electoral process. Magkaiba, Nico David. Yung proklamasyon, yung parang acknowledgement lang ng COMELEC o yung pag-final o parang formalization lang ng mga winning candidates. In this case, sa party list, yung pagtitake oath, yung panunumpa yun. Panunumpa bago sila mag-assume ng office. Ano ba naman yan, Nico David? Napakasimple naman. Diyan pa lang sana tapos na. Pero sige, ituloy na natin to. 1. Proclamation. This is when COMELEC or Board of Canvassers officially declares the winning candidate after canvassing the votes. So, yung resulta na mismong galing sa Board of Canvassers ng COMELEC ay tapos na nilang mabilang o na-canvass na nila lahat ng election returns na pwede na silang mag-declare kung sino yung mga winners. The proclamation does not involve an oath. Maliwanag, Nico David. Walang oath sa proclamation. Yung proclamation, kung nanood ka lang sana, wala kang nakitang nagganyan, nagtaas. I, bla bla bla, to bla bla bla. Diba? Panunumpa yun, Nico David. Pumunta lang sila doon sa sa stage, tinanggap lang nila yung certificate of proclamation galing sa COMELEC. Bakit? Kasi isa yon sa requirement para makapag-take sila ng oath. At ang isa pa, para makapag-take sila ng oath, ay dapat makapagpasa muna sila ng SOSE. O kaya yung ginastos nila sa kanilang pangangampanya. Yun SOSE. Kapag walang certificate of proclamation at saka SOSE, hindi sila pwedeng mag-take oath. So, magkaiba yan, Nico David. It's essentially a public and legal announcement that particular candidate has won. O, announcement lang. Sabi ko nga kanina, acknowledgement lang na yung isang kandidato, yung isang party list ay nanalo. Ito naman ang oath of office. This happens after proclamation. The winning candidate must take an oath of office before assuming the duties and power of the position. The oath is usually administered by a judge, a notary, public or another authorized official. So, etong summary niya. Proclamation, declaration of winner. No oath involved. Ulitin ko ha. Proclamation is the declaration of winner. No oath involved. Walang panunumpa, Nico David. Oath of office is the formal swearing. O swearing yan yung panunumpa yan.
Hindi yung swearing ni Claire Castro ha, na pagmumura. Happens after proclamation na. Maliwanag, Nico David. O, tuloy natin kay Nico David. Puntahan ulit natin. Yan. Dahil meron silang mga pending cases sa Supreme Court. Anak ng tinapa. Nasa 21 seconds pa lang tayo, Nico David. Anong pending cases sa Supreme Court? Wala. Dahil kapag ka nasa Supreme Court na yan, ibig sabihin wala ng jurisdiction ang COMELEC dyan. Ano ba naman yan, Nico David? Ang inaano nila dito ay yung petition, yung kaso na hinain ng mga against o yung mga leftist na mga kabataan na i-disqualify yung buong party list. Kasi nga, meron silang, ang sinasabi nila ay tungkol doon sa ginagawa ng Duterte party list na na red tagging. Yun yung issue, Nico David. Okay? Meron kasing kapangyarihan gano'n ng COMELEC, okay? Okay, meron namang kapangyarihan talaga ganun ng COMELEC na i-defer yung kanilang proclamation. Wala tayong i-contest dyan. Tama si Nico David. Sana nagbabasa muna tayo. Sana nagbabasa muna daw tayo. Hindi mo na rin kailangan basahin pagkakaiba ng proclamation at oath. Hindi mo na kailangan magbasa, Nico David. Dapat lang meron kang kunting utak. Paano ka magkakaroon ng utak kasi? Yung kanin, ginawa mo kasing ulam. Yan yung nagiging side effect, Nico David. Or tinatry nating intindihin yung kapangyarihan or function ng ating mga government offices. Sana lang, tuloy. Dahil ba itong mga to ay supporter ni Pangulong Duterte? Hindi, meron sila kasing Hindi. Violent reaction, no? So, ang galing niya na. meron kasi Yung parang tali-talino. Lintik 21 seconds pa lang na binubuka mo yung bunganga mo. Dalawa na kaagad yung mali mong tanga ka. silang mga problema sa kandidatura nila from the get-go. Actually, ngayon nga lang Kandidatura nila. No, pag sinabi mong kandidatura nila, it involve yung mga tao. Hindi naman yung buong party list. Ang inaano nila dito ay yung buong party list ang gusto nilang ma-disqualify. ito ni-recognize ng COMELEC katulad nung sa edad, yung kasi yung isa sa Duterte party list, Oo, eto meron siya pinakita. Disqualification of Ronald Cardema. The cancellation stemmed from Cardema's claim that he was eligible for nomination of his certificate of acceptance and nomination, which the COMELEC deemed material misinterpretation because of the 25 to 30 years old age requirement as set by the party list law. Saan mo kinuha to, Nico David? Kasi kung nagbabasa ka at nagre-research ka man lang sana, ay nung 2019 pa ay na-disqualify na si Ronald Cardema. Na-disqualify siya, dinesisyonan ng First Division yon. And then, inaffirm naman ng COMELEC and Bank. After that, nagpasa pa rin si Ronald Cardema ng motion for reconsideration, which later on, winidraw niya yung motion for reconsideration niya at nag-file pa siya ng motion of withdrawal. So, technically, Ronald Cardema is already disqualified. Noong 2019 pa yan, Nico David. Baka hindi mo rin alam na itong si Ronald Cardema ngayon ay hindi na siya nominee sa Duterte Party List. Ano ba yun? Duterte Youth Party List. Hindi na siya. Yung asawa niya, which is 28 years old, at pasok pa siya sa required na 25 to 30 years old na requirement ng party list law. Luma to na pinapakita mo, Nico David. Luma na to. Hindi ito yung issue ngayon. Pero sinasabi pa rin ng COMELEC na baka pwede pang balikan. Pero ang nila dito, wala na, pinaupo nyo na nga noon eh. Tapos ngayon, ibabalik nyo pa. Sinasali lang yan ngayon para mas magmukhang mas marami yung violation nila. Pero ang pinaka-main point ngayon ng mga nagpapadisqualify sa kanila ay yung pagre-red tag. Red tagging ang issue dito, Nico David. meron siyang problema dun sa age niya. No. Wala na yan. Tapos na yan.
na-disqualify na, mayroon ng ano yan, 2019 pa, Nico David. Nakapending for disqualification dapat yon. So, kailangan mo ng Anong nakapending for disqualification? Disqualified na siya noon. Ang gusto lang ng mga nagpepetisyon ngayon ay mismo yung party list ang ma-disqualify at maano yung registration nila ay manalify. ayusin yon bago siya i-proclaim as No, Nico David, this is not the issue. Grabe. congressman. Alam niyo mga kababayan, Paano may po-proclaim yun na congressman? Hindi nga siya hindi nga siya nominee ng Duterte Youth. kung matatandaan nito, itong BA party list na to, yung kanilang representative na si Ang BA din naman to, BH. Ano daw? list na to, yung kanilang representative na si Herrera. Itong BA party list na to, yung BA, BH, bagong henerasyon. Ito naman. kanilang representative na si Herrera. Ayan po yung nagsiwalat na kung saan si Bam Aquino, di ba? Inaangkin niya Oops, meron Huwag ka na kasi magsali ng Bambam Aquino dyan. pang arit kay Labang Aquino. So, hindi yon. Meron talagang kapangyarihan ng ang COMELEC na isuspend ng kahit sinong merong faulty qualification sa kanilang kandidatura. Problema, dati pang problema to nung party list na Duterte Youth eh. Pwede Hindi na nga. Okay na nga yan. Na-solve na nga yan noon pa. Binabalik lang talaga nila. naman kasi kayong umanap ng ibang representative na Pwedeng humanap ng ibang representative. Hindi naman nominee si Ronald Cardema. Ano ka ba? Ang nasa utak sa siguro nito ay itong Ronald Cardema ay ano pa? Nominee. Hindi Nico David. Si Drixie at saka wala. Iba. Yung asawa niya. Ano ba yan? Parang nakapuntos Pangiti-ngiti parang kang nakapuntos naman. na pasok doon sa qualification kaso hindi, 'di ba? Syempre, Anong pasok pero hindi? Yung ngayon, hindi na ngayon yung issue. Nung nakaraan yun. Uulitin ko na disqualify na si Ronald Cardema noong 2019. men with power. What does men with power want? Hindi more power. Pasensyahan tayo banat bay. Ngayon buti nga ngayon inaksyonan na yan. Ang tagal-tagal niya ng problema na yan. May action na noon, Nico David. Magbasa ka. Uulitin ko ulit. Na-disqualify na yan ng First Division. Inaffirm ng NBank. Nag-file siya ng MR. Tapos, binawi niya yung MR niya at nag-file pa ng motion of withdrawal. Ano ba yan? BH party list na yan, same lang din. Malamang merong nakitang mali ang COMELEC dyan. Kaya Hindi sila same. Kasi yung BH party list, talagang iba. Hindi nga masabi ng COMELEC kung ano ang dahilan eh. Hindi sila pareho, Nico David. nila sinuspend. Unfortunately, ganun talaga. They have to follow the rule of law. Ikaw lang, hindi naman kayo special eh. Porque Ikaw, special ka ba? Ikaw, Nico David, special ka ba? ba suporta ni Duterte, special agad. Hindi ganon. Hindi, wala namang nagsasabing ganun. Bakit may nagsasabi? Sinabi ba na ganun? Ano ba naman yan, Nico David? Ayusin mo kasi ang pagko-content mo para hindi ka mabutasan. Kaya ang daming ang mga ang daming mga kamatis mo ang nawala sa'yo. Kasi ganito ka mag-content. Imagine mo, hindi mo alam yung proclamation at saka pagtitake ng oath. Bakit ganito lahat ng mga naku, Diyos ko, ewan ko. Kumain ka na lang at mag-ulam ka na lang ng kanin, Nico David.